Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dismissed Bamban Mayor Alice Go nagbabalak na muling tumakbong alkalde sa halalan 2025. Political instructor ng NPA arestado sa Palawan. Presyo ng air tickets apektado ng pagtaas ng fees and charges sa NAIA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Desidido si Alice Go na muling tumakbo sa pagka-alkalde ng Bamban, Tarlac ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Ipinagtanggol din ni David ang kanyang kliyente at sinabing may pagmamahal si Go sa kanyang bayan at may karapatan ito sa kanyang desisyon. Ito'y sa kabila ng patong-patong na kasong kinakaharap ng dismissed mayor dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa mga iligal na operasyon ng POGO. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, hindi nila maaaring tanggihan sakaling maghain ng Certificate of Candidacy o COC si Go. Saad ng komisyon, ito'y dahil wala pang pinal na desisyon ang mga kasong nakafile sa korte laban sa kanya. Paglilinaw naman ng COMELEC, hindi otomatikong magiging kandidato ang sinumang naghain ng COC. Arestado sa bayan ng Taytay, Palawan ang isang miyembro ng New People's Army o NPA na isa ring most wanted person sa Occidental Mindoro. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa San Jose Occidental, Mindoro, arestado ng pulisya ang suspect sa kasong 5 counts of murder, multiple frustrated murder at pagnanakaw. Ang nasabing suspect ay isang political instructor ng Sangay Partido Platoon, Guerrilla Front Yamay ng NPA. Nakalista rin ang suspect sa ilalim ng most wanted person na may reward na nagkakahalaga ng 2,550,000 pesos. Apektado ang presyo ng air travel ng pagtaas ng fees and charges sa paggamit ng mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ayon sa local carriers Air Asia Philippines at Cebu Pacific. Matatandaang kinumpirma lang kamakailan ng Department of Transportation o DOTR ang pagtaas ng landing at take-off fees sa paggamit ng NAIA na nagsimula nitong October 1. Iginiit naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi apektado ng increase ang pagtaas ng airfares. Sa isang statement, sinaad naman ng Air Asia Philippines na inaasahang may epekto ang lahat ng adjustments sa naturang airport sa overall ticket pricing. Gayunpaman, nilinaw ni Air Asia Philippines Head of Communications and Public Affairs Steve Dailisan na kasalukuyan pa nilang pinag-aaralan ng magiging posibleng impact ng bagong airport fees. Ayon naman sa Cebu Pacific, ang pagtaas ng landing at take-off fees sa NAIA ay makakaapekto sa parehong airlines at mga pasahero. Bukod sa take-off and landing fees, nakatakda ring taasan ng New NAIA Infrastructure Corporation, ang private operator ng NAIA, ang passenger service charge sa susunod na taon mula sa 550 pesos to 950 pesos para sa international departing passengers at 200 pesos to 390 pesos para sa domestic departing passengers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.